Okay. Habakuk. Kita niyo na? Okay. Habakuk chapter 1. Okay, sa mga juniors, pag nagsilabas yan, walang klase yan dyan. Dito kayo sa loob. Mga juniors, dito yung sa loob. Dito yung mga klase dyan. Meron sila. Alam ko wala sila eh. Hindi ko lang, bala kayo dyan. Problema yan. Okay, Habakuk chapter 1. Okay, nakita niyo na po? Ito yung propetang pag nagluto, mahaba. Pag ito yung nagluto, makakatulog ka na sa buton. Hindi pa tapos magluto. Habakuk. Okay, chapter 1 in verse 1. Okay, sabi ng Bible po dito, the burden which Habakkuk the prophet did see, verse 2, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are the raised up strife and contentions. In verse 4, therefore the law is slack, and judgment, and that never go forth for the wicked that compass about the righteous. Therefore, wrong judgment proceeded. Okay? Tayo po muna mag-pray. Panginoon, salamat po ng marami sa umaga nito. Salamat po sa inyong kapatid. Tulungan niyo po kami samahan, pagpalain, buksan muli ang aming mga puso at isipan. Kausapin kami at may matutunan po kami ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kumarin po po. Okay, dito po, pag-aaralan po natin ang ulit, when God goes silent. When God goes silent. Have you ever experienced in your life that praying to the Lord or asking to God, or have you ever experienced that para bang ang Diyos ay tahimik sa buhay ninyo? Have you ever experienced in your life na para bang yung bang nananalangin tayo sa Diyos, pero para bang hindi natin, para bang pakiramdam natin ang Diyos ay malayo? Para bang ang Diyos ay, para bang tingin natin hindi siya nakikinig ng ating panalangin? O para bang ang pakiramdam natin, para bang ang Diyos ay napakatahimik ng Diyos? Naranasan niyo po ba yun? Tama? Na para bang ang Panginoon ay hindi natin makita yung kanyang response, hindi natin makita yung kanyang pagsagot, or anything na magbibigay sa atin ng hope, ng pag-asa, na para bang ang Diyos ay nandiyan. Pero sometimes ay para bang pakiramdam natin ang Diyos ay napakatahimik sa buhay natin. Amen? But ibig bang sabihin, if God is silent, then God is not there? Ibig ko bang sabihin, kung ang Diyos daw po ay tahimik, kung ang Diyos daw po ay pakiramdam natin hindi sumasagot ng prayer natin, o para bang hindi natin siya nararamdaman, ibig bang sabihin ang Diyos ay malayo sa atin? Para bang ang Diyos ba ay wala doon sa kanyang trono? O ang Diyos ba ay absent? Ang Diyos ba ay nasa malayong lugar? Na para bang hindi natin nakikita ang Panginoon, nararamdaman ng Diyos? Tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos po ay laging nandyan. God is always everywhere. Amen? Because He promised to us that He will never leave us nor forsake us. Ang Diyos po ay laging nandyan lamang. Yung sabi ng Bible, yung kanyang mata ay laging nakatingin sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Bible, nakikita niya lahat ng ginagawa natin.
Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay lagi tayong sinasamahan at lagi siyang nandiyan, and He is always willing to listen and sometimes to answer our prayers. It means God is with us and God is always there for us. Lagi nandiyan ang Diyos. But the point, mga kapatid, dito sa buhay ni Habakkuk, siya po ay nanalangin sa Diyos. Umiiyak sa Panginoon because pakiramdam niya ang Diyos ay hindi nakikinig o ang Diyos ay tahimik. Pero tandaan natin, mga kapatid, it doesn't mean that God is silent, God is not there. Amen? Minsan may mga dahilan. Kumisan para bang pakiramdam natin, tahimik ang Diyos. Minsan may mga dahilan kung bakit minsan pakiramdam natin ang Diyos ay malayo sa atin. Tama po ba? So dito, bakit nga ba si Habakkuk in verse 1? Ang sabi ng Bible, the burden which Habakkuk, the prophet, did see. Amen? Wala pong ibang kinakausap dito ang Diyos, kundi itong mga Israelites na kanyang sariling bayan, na kanyang sariling nasyon, ay niligtas niya mula sa Ehipto. Amen, mga kapatid? Dinala doon sa Promised Land hanggang sila'y nagpatuloy sa kanilang pamumuhay. Ngunit, sabi ng Bible, sila po ay laging sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen, mga kapatid? Sila po laging sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kumikilala sa Diyos, pagkatapos hindi nagkikilala sa Diyos. Sasamba sa tunay na Diyos, pagkatapos sasamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang Diyos ay laging gumagamit ng mga propeta para ipaalala sa kanila na sila ay manumbalik sa Diyos. Amen, mga kapatid? And it is a good reminders po sa atin, kung tayo po'y malayo, kung tayo po'y malayo sa ating pong Panginoon, hindi na po gumagamit ang Diyos ng propeta para ipaalala sa atin na may Diyos. Meron pong salita niya na kanyang pong iniwan. Ito po yung Biblia. Ito po yung salita ng Diyos na laging nagpapaalala sa atin that there is only one God na kailangan nating paglingkuran. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, itong si Habakkuk, nakita niya yung pangangailangan, nakita niya ang kalalagayan ng mga Israel na to. At sabi ng Bible, dumating yung kanyang burden. At sabi, mga kapatid, umiiyak sa Panginoon. Pero, para bang pakiramdam ni Habakkuk, tahimik ang Diyos. Amen, mga kapatid? Para bang pakiramdam niya, tahimik ang Diyos. Pakiramdam niya, malayo ang Diyos. Kaya sabi niya in verse 2, O Lord, how long shall I cry? Panginoon, hanggang kailan ako iiyak? Have you ever asked that same question to God? Panginoon, hanggang kailan ako mag-pray? Hanggang kailan ako iiyak? Hanggang kailan ako dadalangin sa iyo? Hanggang kailan mo pakikinggan yung prayer ko na halos mawala na yung luha ko? Halos masugat na yung tuhod ko kakaluhod. Pero pakiramdam ko, Panginoon, malayo kayo sa akin. Pero pakiramdam ko, Panginoon, napakatahimik ninyo. Even small thing na para bang ipakita mo sa akin na nandyan kayo, hindi ko nakikita. Yan yung senaryo dito. Umiiyak si Habakkuk, laging umiiyak sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ako iiyak sa iyo? Kasi sabi ni Habakkuk, para bang tahimik ng Diyos? Amen, mga kapatid? Para bang tahimik ng Panginoon? Kaya sabi niya in verse 2, and thou wilt what? Not hear. Na para bang tingin ni Habakkuk, Panginoon, bakit hindi kayo nakikinig? Parang hindi kayo sumasagot. Even cry out unto thee of violence, kahit iumagulgul ako sa pag-iyak, kahit ibigay ko yung buong lakas ko sa pag-iyak, hindi kayo nakikinig, Panginoon. Amen, mga kapatid? Have you ever experienced that scenario, that situation, na para bang maubos na yung luha mo, pero para bang ang Diyos tahimik? Na halos para bang ibigay na yung buong lakas mong pag-iyak sa Panginoon, pero para bang ang Diyos ay pakiramdam mo, malayo ang Diyos, hindi sumasagot ang Diyos, na para bang Diyos napakatahimik niya sa buhay natin. Again, Christians, hindi ibig sabihin tahimik ang Diyos, malayo ang Diyos.
Hindi ibig sabihin, tahimik ang Diyos, hindi sumasagot ang Diyos. Hindi ibig sabihin, tahimik ang Diyos, hindi marunong makinig ang Diyos. Amen? Ano po bang senaryo dito? Tandaan ninyo, walang problema lagi sa Diyos. Ang problema, nasa tao. Kaya nga dito, mga kapatid, para magpakiramdam ni Habakuk, malayo ang Diyos, tahimik ang Diyos, dahil hindi ibig sabihin, mga kapatid, nasa ibang lugar ang Diyos, kundi ang mga Israelita ay namumuhay sa kasalanan. Amen, mga kapatid? They're living far away from God. That's why, itong si Habakuk, yun yung burden niya. Gusto niyang manumbalik ang mga Israelita, pero pakiramdam ni Habakuk, napakatahimik ng Diyos. Amen? So when God goes silent, what are the reasons? Kung minsan bakit tahimik ang Diyos? Number one reason, because of sin. Because of sin. Amen, mga kapatid? Yun yung isang dahilan kung bakit ang Diyos ko ay minsan tahimik siya sa buhay natin. Na minsan, para bang ang layo ng Diyos, pakiramdam natin malayo ang Diyos. Pakiramdam natin tahimik ang Diyos. Alam niyo kung anong dahilan? Minsan dahil sa kasalanan. Because sometimes there are sins in our hearts, in our life, mga kapatid, na ayaw natin isuko sa Diyos, ayaw natin hihingi ng tawad sa Panginoon, and still, yung mga kasalanan na yun ay nagiging dahilan upang ang Diyos ay hindi makinig, ang Diyos ay hindi sumagot, ang Diyos ay maging tahimik sa buhay po natin. Amen, mga kapatid? Hindi naman ho kasi pwede. Namumuhay tayo sa hindi tama. Namumuhay tayo sa kasalanan, pero puro answered prayer pa rin ang binibigay ng Diyos. Amen, mga kapatid? Tama po ba? It is impossible for us to live holy. It is impossible for us to live right if we're doing wrong. Tama? Amen, mga kapatid? Hindi pwedeng mamumuhay tayo ng tama, pero gumagawa tayo ng mali. Amen? Yes, we can hide before men. We can pretend before men, but we cannot hide in the sight of God. Amen? Pwede natin ipakita sa tao, banal tayo. Pwede natin ipakita sa tao, okay tayo. Pwede natin ipakita sa tao, wala tayong ginagawang mali. Pero sabi ng Diyos, alam niya yung puso natin. Nakikita ng Diyos kung anong nilalaman ng ating puso. Kaya nga ho minsan, nagpe-pray tayo para mapakiramdam natin, tahimik ang Diyos sa buhay natin. Kasi minsan baka nasa kasalanan tayo. Amen, mga kapatid? According to the Bible, it says in Psalm 66 verse 18. In Psalm 66 verse 18. Sabi ng Bible dyan, okay, natin na po. Psalms. Okay. Nasa Isaiah pala ako. Okay, Psalm 66. Sabi ng Bible po in verse 18. Tama? Ano po sabi dyan, mga kapatid? Okay, if I regard iniquity in my heart. Ano sabi doon? The Lord will not hear me. Malinaw po, amen? Kaya nga minsan, para magpakiramdam natin, tahimik ang Diyos, kahit pray tayo ng pray, kahit dasal tayo ng dasal, kahit gumagawa tayo ng para sa Panginoon, pero, ang sabi ng Bible, meron kasalanan sa puso natin, yun pala yung magiging dahilan para minsan, hindi pakinggan, hindi sagutin ng Diyos yung mga panalangin natin. Na kahit anong gawin natin, mararamdaman lang natin na para bang ang Diyos ang tagal sumagot, na para bang ang Diyos laging tahimik. Every time you pray, every time you kneel, every time you cry, pero walang sagot. Amen, mga kapatid? There is no response from God. Sometimes the reason, because of sin.
And yan yung ginagawa ng mga Israelita. They're living in sin after that God saved them, after that God ay pinalis sila sa Ehipto at subukang ayusin yung kanilang buhay. Amen mga kapatid? Pero namuhay sila sa kasalanan. Kaya ang Diyos lagi, para bang pakiramdam ni Habakuk, ang layo ng Diyos. Pakiramdam ni Habakuk, napakatahimik ng Panginoon. Yun pala dahil po sa kasalanan. Amen mga kapatid? Dahil ang kasalanan ang siyang magiging barrier, magiging harang sa buhay natin between us and God upang ang Diyos hindi sagutin yung prayers po natin. Ano sabi ng Bible, di ba? If I regard iniquity in my heart, ano sabi doon? The Lord will not hear me. Amen? Sometimes let us check our hearts. Sometimes siyasatin natin yung puso natin sa Panginoon. Amen? Hindi po tao ang makakakita kung may kasalanan ka sa puso. Even doctor, kahit ipa-check up mo yung puso mo, hindi niya makikita may kasalanan ka. Tama mga kapatid? Ang Diyos ang nakakakita kung may kasalanan sa puso natin. Para sabi ng Biblia, mga kapatid, yun yung minsan nagiging reason why we feel. Yun ang pakiramdam natin sometimes, God is silent because of sin. Dahil sa kasalanan. Amen? And sabi ng Bible in Proverbs chapter 28 in verse 13. Proverbs chapter 28. In verse 13. Ano sabi diyan? Nakita niyo na? Ha? Ano sabi po? He that covereth, ano sabi doon? Is sins. Amen? He that covereth his sins. The word covereth, ibig sabihin mga kapatid, siya na nagtatago, siya na nag-iingat, siya na kung saan anong tawag sa term na yun? Nagpupunsinte. Okay? Siya nag-aalaga. Siya nagpuprotekta sa kanyang mga kasalanan. The Bible says, shall not prosper. Amen? Siya namumuhay sa mali, namumuhay sa kasalanan, tinatago ang kasalanan, kailanman, ang sabi ng Bible, hindi pagpapalain ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya nga po, when God goes silent because of sin, dahil sa kasalanan na meron sa puso natin, dahil sa kasalanan na ipinamumuhay natin, at sabi ng Bible, hindi tayo minsan pakikinggan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan marahil, katulad ni Habakuk, ang sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ako iiyak? Panginoon, hanggang kailan ako magpe-pray? Panginoon, hanggang kailan ako tatangis? Hanggang kailan ako tatawag sa iyo? Para bang binuhos ko na lahat ng lakas ko. Pero napakatahimik niyo, Panginoon. Wala kayong sagot sa aking mga dasal. Wala kayong sagot sa aking mga panalangin. Amen mga kapatid? Yung pala, because of sin. Amen? Kaya tayo, mananampalataya, God wants us to live holy. God wants us to live right. Amen? He wants us, mga kapatid, to live right before Him. Maging tama ang ating pong pamumuhay. Amen, mga kapatid? Maging tama ang ating pong pamumuhay sa harapan ng Diyos. So that when we pray, so that when we ask something to God, maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Maramdaman natin ng Diyos ay nandyan at hindi tahimik ang Diyos sa buhay po natin. Amen, mga kapatid? So because of sin, amen? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Amen? Whoso covereth his sins shall not prosper. Lagi yung tatandaan niya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Number 2, not only because of sin, but sometimes because of selfishness.
Minsan ang Diyos, pakiramdam natin tahimik. Kasi nabubuhay na tayo sa sarili natin. Amen mga kapatid? Ang isang mananampalataya na nabubuhay sa kanyang sarili at hindi nabubuhay ng nagtitiwala sa Diyos ay namumuhay ng makasarili. Sapagkat ang tao namumuhay ng selfish, ng pagiging makasarili, hindi marunong umasa sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Hindi marunong dumipende sa Diyos. Hindi marunong magtiwala sa Panginoon. Ito yung mga tao na mga mananampalataya na nabubuhay sa kanilang sarili, nabubuhay sa kanilang kakayanan, nabubuhay sa kanilang lakas, namumuhay sa kanilang sariling magagawa without depending God, without trusting God. Kaya minsan itong mananampalatayang ito, kapag sila magpipray sa Panginoon, tahimik ang Diyos sa kanilang buhay. Amen mga kapatid? Ano sasabihin ng Diyos? Kaya mo naman pala gawin mo. Tama? Hindi ka marunong dumipende sa akin, hindi mo pwede kang mag-isa. Kaya mo naman palang mabuhay mag-isip. Kaya mo na palang dumipende sa sarili mo. Bakit ka patatawag sa akin? Amen mga kapatid? Kaya mo naman palang i-provide yung mga sarili mong pangangailangan. Bakit ka pahihingi sa akin? Kaya mo naman palang resolvehin yung mga problema mo sa sarili mong kakayanan. Bakit ka pahihingi ng tulong sa akin? Amen mga kapatid? It means, ang Diyos ay lagi nandyan, pero sometimes ang Diyos ay pwedeng tahimik dahil alam ng Diyos, nagkikita ng Diyos, namumuhay kang makasarili. Dependent, kaya mo. Tama mga kapatid? Umaasa sa sarili mong lakas, umaasa sa sarili mong magagawa, umaasa sa sarili mong karunungan. Paano ko pa matutulungan ng Panginoon kung umaasa ka, kung inaasahan mo lang ay sarili mo? Amen po ba mga kapatid? Because of selfishness. At yan yung ayaw ng Diyos mga kapatid, na tayo po'y mamuhay ng makasarili. Ang hirap mabuhay ng makasarili mga kapatid. Amen? Mahirap mabuhay ng selfish. Mahirap mamuhay ng puro na lang sa atin. Puro na lang akin. Puro na lang sa atin. And even sometimes when we pray to God, minsan, hindi din kalooban ng Diyos na lagi puro na lang sa atin ang prayers po natin. Minsan, even in prayers, minsan nagiging selfish din tayo. Tama? Minsan, even sa panalangin, ang Diyos minsan laging tahimik din sa prayer natin. Kasi minsan kapag nagpe-pray tayo, selfish din tayo sa panalangin natin. Bakit? Lagi na lang tayo ang humihingi sa Panginoon. Lagi na lang puro sa atin ang paghingi natin. Panginoon, kailangan ko to. Panginoon, pengi kami nito. Panginoon, ganitong meron kami. Panginoon, ganito. Puro na lang sa atin. Do you think yun yung kalooban ng Diyos na puro na lang sa... wala pong masama mag-pray para sa atin. Tama ko ba? Amen? Kailangan natin mag-pray for us at yan yung prayer ng ating pong Panginoon. Pero kung ating titignan yung prayer ng Panginoon, yung patungkol sa atin, nasa huli na lang po yun. Amen mga kapatid? Nasa huli yung patungkol sa atin. Amen? Ano sabi ng Bible mga kapatid? Love thy neighbor as thyself. Mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lagi yung iba bago sa atin. Kaya nga minsan tahimik ang Diyos even sa panalangin natin. Kasi baka pag nag-pray tayo, puro na lang po sa atin. Don't be selfish in prayer mga kapatid. Amen? Ang panalangin isang pribileyo. Ang panalangin ay biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Pero hindi yan panalangin at hindi yan binigay para lamang po patungkol na lamang sa sarili natin. Amen? Amen po mga kapatid? Baka puro na lang sa atin. Tama? Kaya nga, even in prayers, don't be selfish. Marami tayo dapat ipanalangin. Amen? Amen mga kapatid? Kailan yung huling nag-pray tayo sa Panginoon na nagkaroon tayo ng concern sa iba? Kailan yung huling prayer mo sa buhay mo na nagkaroon ka ng malasakit sa iba? Amen mga kapatid? If you will check your prayer list, baka makikita mo doon, puro na lang sa atin.
Amen mga kapatid? Para bang nag-check tayo ng mga bills natin. Yung bills, hindi pwedeng sa iba yun. Sa atin yun eh. Di ba? Ito yung bills ko sa bahay, bills ko sa tubig. Tama mga kapatid? Bills ko sa ganito. Tama? Pero sa panalangin mga kapatid, minsan, matutunan natin, magkaroon tayo ng malasakit para sa iba pagdating po sa panalangin. Amen? When was the last time you prayed for your brethren? When was the last time na ikaw ay nanalangin sa iyong kapatid sa Panginoon? Amen? Na inisip mo kung sino yung mga nangangailangan ng prayers. Na inisip mo sino yung mga nangangailangan ng panalangin, mga nangangailangan ng mga may sakit, na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng prayers kasi sila pagalingin ng Diyos. Mga kapatid na may mga problema, may mga pagsubok. When was the last time na alala natin sila? Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya nga minsan, para bang feeling din natin ang Diyos tahimik. Kasi baka puro na lang sa atin yung prayers po natin. Amen mga kapatid? Don't be selfish in prayer. Marami tayong dapat ipag-pray. Amen? Yung patungkol sa atin, the Bible teaches, huli na lang yun. Tama? Pwede mong ipanalangin. Mga kapatid, si kapatid, may problema ang Panginoon, tulungan mo siya. Si kapatid, may pangangailangan, tulungan mo i-provide, makayanan nila. It is not always about us. Amen po ba mga kapatid? Yan ay patungkol po para rin po sa iba. Amen? Amen mga kapatid? Kaya po, tatandaan ninyo, when God goes silent because of selfishness, sometimes because even sa prayer natin, makasarili tayo. Tama? Pinag-pray mo na ba yung kapatid kakatabi mo? Tama? Naalala mo ba yung kapatid, yung katabi mo na ipanalangin sa Panginoon? Amen? O baka minsan iba yung pinag-pray natin? Young people, baka iba yung pinag-pray ninyo? Tama? Hindi nga selfish, pero iba naman yung prayer nyo. Panginoon, kailan kaya ako sasagutin? Ito yung prayers nyo. Ha? Panginoon, kailan niya kaya ako mapapansin? Hindi po ba? Mga young people eh. Hindi nga selfish, ano? Panginoon, kailan niya kaya ako sasagutin? Yung mga ganyan prayer ng mga young people yun eh. Ano? Isa-isin yung prayer nyo. Tama? When God is silent, sometimes because of selfishness. Amen? So, huwag tayo maging makasarili. Even sa prayer. Marami tayong prayers. Even sa church. Amen? Mga ministry sa church. Mga dapat ipanalangin. Mga gawain na dapat pagandaan. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya po tayo mga members, I encourage you, always, magpanalanginan tayo sa bawat isa. Amen? Amen po ba mga kapatid? Have you ever prayed? Magpanalanginan sa bawat isa? Tama? Panalangin na. Alam niyo, lagi yung sinasabi, ano man yung ginagawa natin sa church, ano man yung mga success ng event natin sa church, nagiging matagumpay yung mga yan, hindi dahil kaya natin, hindi dahil meron tayong resources. It is because bunga ng panalangin niya. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya kayo, ipanalangin din ninyo, kahit nasa bahay kayo. Amen? Especially, pag Wednesday, may prayer meeting tayo, mas marami din nakaka-attend. Panalangin ninyo, yung kahit nasa bahay kayo. Amen? Yung mga ministry, pag-pray ninyo, tama? Yung mga pangangailangan sa church, ipag-pray ninyo. Yung mga nagpapagamit sa Panginoon, ipag-pray ninyo. Amen mga kapatid? Nasubukan nyo na ba yun, Panginoon? Ipanalangin ninyo, amen? Kahit yung mga tumutugtog sa bandurya, ipanalangin ninyo. Because meron sila mga assignment dito sa church, napaka-importante no, na ipanalangin ninyo yung mga tumutugtog sa church, si Allen, pwede nyo ipag-pray sa laptop. Tama, lahat ng mga may assignment, mga Sunday school teachers, lahat, mga kapatid, lagi nyo isama sa panalangin ninyo. Napaka-importante ng mga bagay na yan. Amen po ba? Yung mga tumutugtog ng banduri, panalangin ninyo. Paano kung si Rhea bigla nagpuputol ng kuko? Sobra yung pagputol ng kuko, nasugat yung kuko, dumugo. Paano makakatugtog yan ng ganyan? May isa pa naman, maliit, di ba?
You see, even this small thing, pag-pray ninyo. Tama? Naintindihan niyo po mga kapatid? Don't be selfish in prayer. Marami tayong dapat ipanalangin. Prayer is not just about us. Amen? So when God goes silent because of selfishness, amen? Hindi yun ang kalooban ng Diyos, lalo na sa mga mananampalataya na mamuhay ng makasarili. Tama? Huwag tayong mamuhay ng makasarili. Mamuhay tayo ng makaiba o para di sa iba. Amen? Lastly, mga kapatid, when God goes silent, okay, when God goes silent because of spite. Ano ibig sabihin mga kapatid? In Matthew chapter 25, in verse 23, okay, when God goes silent because of spite. In verse 23, ano sabi dyan? Okay? Nakita niyo na po? Sa amin Bible, nasa Matthew 5 pala. Nasa Matthew 25 ako. Parang iba yun. Ayan, 5, verse 23. Okay, sa amin Bible, therefore, if thou bring thy gift to, saan daw? To the altar. Amen? Ano sabi? And there, rememberest that thy brother hath aught against thee. Lift there thy gift before the altar, and go thy way. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Now naman yung mga kapatid, ang sabi dito mga kapatid in verse 23, therefore if thou bring thy gift to the altar, na merong isang tao dito, pumunta doon sa altar, at nagdala ng ihahandog niya, nagdala ng regalo niya, nagdala ng isa-sacrifice niya. At ang sabi ng Bible, and then rememberest that thy brother had aught against thee. Ngunit, yun pala, meron siyang taong hindi napatawad. Merong tao sa kanyang buhay na galit siya. Merong tao sa kanyang buhay na pinaaayawan niya. Anong utos ng Diyos? Iwanan mo yung kaloob mo. Iwanan mo yan at puntahan mo yung tao na yun. Una, makipag-ayos ka. Ngayon, bumalik ka ulit sa akin. Tsaka mo i-offer yung regalo mo. Amen mga kapatid? The point is this. Sometimes God goes silent sa buhay natin because merong mga problema dyan sa puso natin. Amen mga kapatid? Merong mga tao dyan sa puso natin na ayaw natin patawarin. Merong mga tao dyan sa puso natin na nagbibigay ng galit sa atin at ayaw natin i-let go sa Panginoon. Tapos sasamba tayo sa Diyos. Tapos aawit tayo sa Panginoon. Tapos magpapagamit tayo sa Panginoon. Tapos maglilingkod tayo sa Panginoon. But the Bible says, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi papansinin ng Diyos yun. Hindi i-accept ng Diyos yun. Kahit makita ng tao, tama ka. Makita ng tao na maganda yung awit mo. Makita ng tao na naglilingkod ka. Pero ang God ang Diyos, nakikita niya that there is something in your heart. I want to tell you this morning, negative yun sa Panginoon. Hindi i-accept ng Panginoon yun. Awit-awit ka, tapos mali yung puso mo. Lingkod-lingkod ka, magkagalit kayo. Hindi kalooban ng Diyos yun. Ano sabi niya? Hindi ko tatanggapin yung regalo mo. Iwan mo muna dito yan. Puntahan mo muna yon. Magipagkayos ka muna. Kapag okay na kayo, ano sabi niya? Bumalik ka ngayon sa akin. Ngayon, tatanggapin ko. I-accept ko yan. Amen mga kapatid? The point, when God goes silent in our life, na para bang minsan, pakiramdam natin, tahimik ang Diyos sa buhay natin. Kasi po minsan, because of sin, because of selfishness, and minsan, merong mga bagay sa buhay natin na ayaw natin i-settle. Ayaw natin i-settle.
yung mga buhay natin, yung mga hindi pagkakaunawaan natin, yung mga taong kinaayawan natin. Amen mga kapatid? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Diyos? Amen? Dinadaya natin ang sarili natin. Niloloko natin ang sarili natin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Awit tayo. Love the Lord thy God. It's about love, pero yung puso mo, unforgiving spirit. Yung puso mo, ayaw magpatawad. Na yung puso mo, mayroong mga tao dyan sa puso mo, ayaw mong i-let go. Galit na galit ka. Ayaw mong pakawalan. Amen? Mayroong magpagamit sa Diyos kapag gano'n ang puso natin, mga kapatid. Kaya nga minsan, huwag tayong magsisisi o huwag nating isisi sa Diyos na kapag nag-pray tayo sa Panginoon, para bang ang layo ng Diyos, para bang pakiramdam natin, hindi nakikinig ang Diyos. Itama muna natin yung puso natin. Ang pinakapunto dito, every time we go to the throne of God, to the throne of grace of God, itama natin ang puso natin. Amen? In our time, mga kapatid, ang puso natin, ito na po yung tinahanan ng banal na Espiritu. Ang puso natin, dito nakatira ang Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid? At ang buhay natin, ang katawan natin, ito na po mga kapatid, yung sabi ng Bible, Romans chapter 12, ito yung lagi natin i-present sa Diyos bilang a living sacrifice, holy, acceptable. Amen mga kapatid? Paano natin i-present as a gift yung buhay natin doon sa trono ng Diyos kung mali ang buhay natin? Amen po ba mga kapatid? Habang binabasa ko yung aklat ng Jonah, meron akong natutunan kay Jonah mga kapatid. Naalala niyo si Jonah? Yung naghatid ng Red Sea. Ha? Nalala niyo yung naghatid ng Red Sea? Ha? Hindi ba yun? Si Jonah, yung inutusan ng Diyos, gumawa ng malaking ako. Parang mali, ano? Hindi. Si Jonah, yun yung inutusan ng Diyos pumunta doon sa Ninive. Because yung Ninive, ito ay isang lugar ng kasamaan, kasalanan. Amen? That's why God decided na wasakin yung lugar ng Ninive. Pero inutusan ng Diyos itong si Jonah na pumunta doon po sa Ninive. Pero si Jonah, alam naman natin, hindi siya sumunod. Pagkus, nakita siya ng isang ship, sumakay siya doon sa opposite na papuntang Jonah, papuntang Ninive, at patungo itong sinakyan niya, patungo Tarshish. Tama po ba mga kapatid? Now, the point is, bakit ayaw pumunta ni Jonah sa Ninive? Ha? Dahil natatakot siya, dahil yung kanyang relatives, yung kanyang family ay pinagpapatay nitong mga Assyrian people doon po sa Ninive. Tama? But you know what? Hindi lang din yung pinakapunto doon kung bakit ayaw pumunta ni Jonah sa Ninive. That is not the only reason why Jonah ay ayaw niyang tumungo doon sa Ninive, dahil ang utos ng Diyos kay Jonah to go to Ninive and to preach the gospel. So that itong mga Assyrian people ay magkaroon ng chance na makinig ng gospel ng Panginoon at sila ay mamaligtas. Dahil po sa kasamaan po nila. But Jonah, tumakas siya, tumakbo siya, nakakita siya ng ship, sumakay siya patungong Tarshish. And the reason, not only dahil natatakot siya, dahil baka patayin din siya, but you know what? The other reason why Jonah ayaw niyang pumunta sa Ninive, dahil ayaw niyang patawarin yung mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Dahil galit na galit si Jonah doon sa mga Assyrian people na pumatay sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga lahi, sa kanyang mga relatives.
That is the other reason. Ayaw niya magpatawad. Amen mga kapatid? Minsan, ganun naman tayo. Minsan, di ba? Pag meron tayong galit sa tao, ayaw natin pumunta doon sa tao na yun. Pag meron tayo ng sama ng loob doon sa tao, ayaw natin pumunta, makita yung tao na yun. Hindi dahil natatakot ka, baka pwede mo nga sabihin, ba't ako matatakot doon? Matapang pa nga ako doon. Di ba? Ba't ako matatakot doon? Kaya ko sa bunutan yun. Ba't ako matatakot? Kaya kong ihagis-hagis yun. Pero minsan, bakit ayaw mong puntahan? Dahil natatakot ka? Hindi. Minsan, yung galit. Minsan, yung sama ng loob mo doon sa tao na yun, ayaw mong makita. At yun yung reason, kung minsan bakit si Jonah, ayaw niyang pumunta doon, hindi dahil natatakot siya doon sa mga pwede siyang patayin, but the other reason kasi ayaw niyang magpatawad sa mga Assyrian people. Masama yung kanyang loob, galit na galit siya, ayaw niyang patawarin yung mga Assyrian people na pumatay doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Kaya nga ang Diyos, anong ginawa ng Diyos? Tinuruan si Jonah, hindi lang para sumunod at mangaral, pero tinuruan si Jonah na magpatawad. Do you think ang Diyos, kung yun lang yung plan niya, titigil ang Diyos kay Jonah? But the Bible says, lagi sinasabi, and the word of the Lord came to Jonah in the second time. Na ang Diyos po ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon kay Jonah upang si Jonah ma-realize niya na magpatawad. Kaya si Jonah, nakapunta siya ng Ninive at nangaral doon dahil natutunan niyang magpatawad. Alam niyo kung saan niya natutunan yun? Yung siya pinagis doon sa barko at nilunok ng malaking isda. At nag-stay siya doon ng for 3 days and 3 nights. At doon niya na-realize na kailangan niyang sumunod sa Panginoon. At doon niya na-realize na sa kanyang pagsunod, hindi rin tama kung susunod siya, may galit siya sa puso. Hindi rin tama kung mangangaral siya, may galit sa puso. Di ba yung bang tinatawag nating hypocrisy naman, na mangangaral siya pero galit siya? Ay, masarap mangaral ng tama yung puso mo. Masarap kumanta na magdali sa iyong puso mo. Masarap maglingkod sa Diyos nang walang galit sa puso. Masarap gumawa sa Panginoon nang okay yung puso mo. Masarap maglingkod, magpagamit pa, mag-involve sa church, kung ano man ang gawin natin sa Panginoon, na alam natin, walang anumang galit sa puso natin. Amen mga kapatid? Kaya siya nung pumunta siya doon, mga kapatid, nung inutusan siya ng Diyos na pumunta ulit ng Ninive, handa na yung puso niyang magpatawad. Handa na yung puso niyang mangaral. Bakit? Natutunan niyang patawarin yung mga tao na yon, yung mga Assyrian people na yon, na pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay, at sundin yung utos ng Diyos na ipangaral yung Ebanghelyo ng meron pong kalakasan ng loob. Kaya nung si Jonah, nung nangaral po sa Ninive, alam niyo kung anong nangyari? Nangaral siya ng 40 days and 40 nights. Lahat ng mga tao naligtas. Even yung hari nila naligtas. Bakit? Dahil ba si Jonah sumunod basta? Dahil ba si Jonah magaling mangaral? Hindi po. Unang natutunan niya, itama at magpatawad sa puso niya. Amen mga kapatid? It is impossible to accomplish something kung ang puso natin hindi tama sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaya minsan may mga bagay sa buhay natin, hindi natin na-accomplish, hindi natin natatapos, walang success na nangyayari, hindi dahil tingin natin hindi natin kaya, tingin natin dahil parang limitado tayo, o hindi natin alam gawin. Minsan nagiging hindrance talaga sa buhay natin, yung puso natin hindi tama. Amen mga kapatid? Kaya po, when God goes silent, because of spite, because of someone in our hearts na ayaw natin i-let go, ayaw natin patawarin. Kaya sabi ng Diyos, yes, maganda nag-offer ka ng altar. Yes, maganda nag-offer siya ng gift sa Panginoon. Praise the Lord for that. Pero sabi ng Diyos, I will not
accept that. Hindi ko yan tatanggapin. Kasi merong tao dyan sa puso mo, meron dyan tao sa buhay mo na kailangan mo muna makipag-ayos. Pumunta ka sa kanya, makipag-ayos ka, at kapag ayos na kayo, bumalik ka sa akin, then i-offer mo ulit ang regalo mo sa akin. Amen mga kapatid? When God goes silent because of His fight. Kaya minsan, para bang pakiramdam natin, tahimik ang Diyos. Hindi pala tama yung puso natin. Amen? Meron pala mga tao dyan sa puso natin. Meron pala mga tao dyan sa buhay natin na maybe until now, ayaw nating patawarin. Nahirap mga kapatid. Maglingkod sa Diyos na masama ang loob. Minsan na nga lang sa bahay. Ang hirap, di ba? Yung magkasama na nga lang kayo sa isang bubong pero pares masama loob, hindi kayo nagkikibuan. Hindi kayo nag-uusap-usap. Tama mga kapatid? Ano pakiramdam na meron gano'n? Di ba? And then how much more sa Diyos? How much more doon sa trono ng Diyos? Amen? Amen po mga kapatid? Kaya po I encourage everyone, kung gusto nating maranasan ng Diyos sa hindi tahimik sa buhay natin, matutunan natin magpatawad. Amen? Hindi ko alam ano yung galit na meron kayo. Hindi ko alam sino yung tao dyan sa puso mo na hanggang ngayon ayaw mong patawarin na ikaw ngayon yung nagsasuffer. Tama? Ikaw nahihirapan. Ikaw hindi makatulog. Ikaw hindi makakain. Hindi palis-palisin mo. Siya naman, tapos pag nakikita mo, ang sarap pa ng kinakain. Nakakatulog ng mahimbing. Di ba? Lagi nakangiti. Tapos ikaw, baliktad, hindi makangiti. Pala pag nakita mo yung picture niya, talaga naman siraan naman yung araw mo. Hindi ka naman makatulog. Pag naalala mo, bisit na bisit ka naman. O di sinulog sa inyo. Amen mga kapatid? Tama po ba? Oh. The point. Ang sabi niya ako, nagpipray siya sa Panginoon, pero pakiramdam niya, hindi sumasagot ang Diyos. Pakiramdam niya, tahimik ang Diyos. But it doesn't mean, when God is silent, it doesn't mean God is not there. Hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Tandaan niyo, ang Diyos nandiyan natin. Ang Diyos kasama natin. Minsan may mga dahilan lang, bakit minsan pakiramdam natin ang tahimik ng Diyos at hindi gumagawa sa atin. Minsan, baka pala namumuhay tayo sa mali. Namumuhay tayo sa kasalanan. Amen mga kapatid? Namumuhay tayo because of selfishness. Baka yung pamumuhay natin, mali na, pakasarili. And because of spite, baka minsan until now, for many years, baka taon na, baka dekada na, di mo pa rin mapatawad yung tao na yun. And sometimes, the worst, patay na yung tao na yun, hindi mo pa rin mapatawad. Ang hirap na, patay na nga, di mo pa rin mapatawad. Di ba? O, paano ka magkakaroon ng kaginawa ng buhay? Patay na yun, mo patawarin. O, salamat ka, nauna siya, hindi ikaw eh. Tama mga kapatid? Kung ayaw mong mapatawad, sumunod ka, magtabi kayo. Tama? Ano sinasabi lang dito mga kapatid? Because of His pride. Amen? Masarap mabuhay ng walang kaaway. Amen? Sa mundo natin ngayon, iba lang ang mundo natin ngayon. Tama? Ang murder ngayon, parang wala na lang sa tao. Kahit saan pwedeng bumaril. Kahit saan pwedeng pumatay. Tama mga kapatid? Na wala ng takot ang mga tao. Parang aso na lang. Parang pusa na lang. Tama? Magsusumbrero lang, magpe-face mask, naglalakad lang. Walang katakot-takot. Tama po ba? Yan ang mundo natin ngayon mga kapatid. Masama. Amen? Mga tao, walang takot. Kaya tayo, inaasahan tayo ng Diyos. Mabuhay ng tama. Amen? Masarap mabuhay ng walang kaaway. Masarap paglingkod ng walang anumang sama ng loob sa puso natin. Amen mga kapatid? Amen po ba?
alisin yung galit, alisin yung mga bagay sa puso natin na pwede natin itago sa tao, pero ito tatandaan ninyo, hindi lang tayo sa tao naglilingkod. Amen? Naglilingkod tayo sa Diyos. Umaawit tayo sa Diyos. Nagpapagamit tayo sa Diyos. Amen? And it is impossible for us to worship Him and yet living in sin. Amen? Napaka-imposible maging tama yung pagsamba natin pero yung puso natin mali. Kailangan matutunan natin itama ang puso natin. May kasalanan, may galit, kung sino man yan. Marahil katabi mo yung kaaway mo. Ngayon pa lang, isuko mo na, sakalin mo na ngayon. Para after ng service ito, okay na kayo. Tama? Hindi po. Di ba? Tandalin natin yan. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. So that every time you pray, every time you close your eyes, tunay, maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Amen mga kapatid? Tunay, maranasan mo ang Diyos gumagawa. Tunay, maramdaman mo ang Diyos kumikilos. Bakit? Tama ang puso natin. Amen? So when God goes silent because of sin, because of selfishness, and because of spite. This morning, kumusta po ang puso natin sa harapan ng Diyos? Like Jonah, tumakbo, tumakas. Minsan hanggang ngayon, marahil tumatakas pa tayo sa kasalanan. Marahil ngayon, tinatakasan pa din natin. Tama? Na magpatawad. Ang tanong, hanggang kailan ka tatakas? Hanggang kailan ka hindi magpapatawad? Hanggang kailan mo may tatama yan? Hanggang kailan? Hindi ba masarap ngayon pa lang magpatawad ka na upang sa pagsamba mo sa Diyos, tatanggapin ng Panginoon. Amen? Hindi ko alam ano yung mga bagay na yan sa puso natin, pero the challenge this morning, kung gusto nating maranasan ng Diyos, ay gumagawa, kumikilos at hindi tahimik, iayos natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Kahit muna natin tumayo, natin manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga na ipinagkaloob po sa amin. We thank you, Lord, for reminding us that sometimes when God goes silent, it doesn't mean God is not there. But there are some reasons why sometimes God is silent. Sometimes because of sin, minsan kasalanan, minsan because of selfishness, namumuhay kami sa buhay na makasarili, and sometimes because of spite, we're living in an unforgiving spirit. That there's some people in our hearts, na until now, we don't want them to let go. Ayaw namin silang pakawalan. Ayaw namin silang patawarin. Pero, naunawaan namin ngayong umaga na hindi yun ang kalooban ng Diyos. And if we will stay on that, we will never see, we will never feel, and we will never experience ang pagkilos at ang presensya ng aming pong Panginoong Diyos. Habang ating mga ulo nakatungo, mga matay na kapitid, marahil ang Diyos nangusap po sa atin ngayong umaga. At nais ng Diyos na itama mo puso mo. Hindi ko alam ano yung gusto mong ilapit. O baka ngayon, meron ka pa mga bagay din sa puso mo that you need to let go and let God na mag-handle nito. So that as you walk as a Christian, as you live as a Christian, as you worship Him, God saw you. God sees us na tama ang puso natin. Kung yan ang panalangin mo, you may come. The altar is open na para sa iyo, lumapit sa unahan. Marahil, there are some things in your lives, something na kailangan mong hingi ng tawad, something na kailangan mong i-settle, something na kailangan mong iayos ngayong umaga upang ikaw sa iyong pagdasal, sa iyong paglapit sa Diyos,
tunay na maranasan mo ang kanyang presensya, ang kanyang pangungusap. Habang ating mga ulo na ito, mga mata na kapitin, Lumeka. Amen. Sige po, meron pa po ba tayong dapat ilapit sa Panginoon ngayong umaga? Mga bagay na nais nating isuko, mga bagay na nais nating itama. It is impossible for us na kahit Sunday, nandito tayo every Sunday, hindi naman tama ang puso natin. Umawit tayo sa Panginoon, hindi naman tama ang puso natin. Naglilingkod tayo sa Diyos, hindi naman pala tama ang puso natin. Nag-involve tayo in every ministry, hindi naman pala tama ang puso natin. Yes, matatakpan mo sa tao, may tatago mo sa tao. But let me say this morning, we cannot hide from God. We cannot hide anything from God. Alam ng Diyos ang puso natin, kapatid. At kailanman hindi tayo magiging masaya kung hindi pa rin tayo, may mga bagay pa rin din sa puso natin na kahit minsan, yes, may matapos ka, may magawa ka, tingin mo, nakapaglingkod ka, tingin mo, ay naibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon, but kung ang puso mo hindi tama, gusto kong maintindihan mo at tanungin mo sa sarili mo, masaya ka ba sa ginawa mo? Minsan hindi pa rin natin maranasan yung tunay na kasiyahan. Minsan kahit mabili mo na nga yung lahat ng bagay sa buhay mo, hindi ka pa rin masaya. Minsan kahit masuot mo lahat ng damit na gusto mong suotin, hindi ka pa rin masaya. There is no satisfaction in life. You know what? Ang tunay na magpapasaya sa tao, hindi mga bagay na nabibili, nasusuot, nakakain mo naman, kundi yung mga bagay sa puso mo na kailangan mo isuko sa Panginoon. At minsan, you will see. Sometimes makikita mo ang gaan-gaan ng buhay, ang gaan-gaan ng puso mo, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Na kahit anong mangyari, masaya ka pa. Alam mo sa sarili mo, malinis ang puso mo. Nagpatawad ka. Wala kang inaagrabyadong tao. Wala kang tinatapakan ng tao. Sa pag-awit mo, tunay na masaya ka. Sa paglilingkod mo, tunay na nakakapaglingkod ka sa Panginoon. At talagang alam mo sa puso mo, sa harapan ng Diyos, malinis ang buhay mo. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong paalala ngayong umaga. Salamat po, Diyos, sa mga salita po nito. Na minsan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sometimes, sinisisi namin kayo. Sometimes, tin-question namin kayo. Na minsan, pray kami ng pray. Iyak kami ng iyak. Pero pakiramdam namin, malayo kayo sa amin. Yun pala, Panginoon, hindi kayo ang malayo. Kundi pala, ang buhay namin ang malayo sa inyo. Kaya, Panginoon, panalangin ko po ngayong umaga. Pagpalain ko po ang inyong mga salita ay tunay na naging kalakasan po namin, Panginoon. Paalala upang sa aming paglilingkod at sa aming pag-iyak muli, pagluhod, pagtangis, maramdaman na namin ang pagkilos po. Palahin po kami, ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. May namin visited.